High blood na naman sila dito kay VP Sara Duterte. Biruin mo, habang gigil ng gigil sila dyan sa Justice Committee sa impeachment kuno laban kay VP Sara Duterte, si VP Sara Duterte tuloy-tuloy lang po ang trabaho. Nandoon po sa Laguna sa exhibit ng Office of the Vice President. Si VP Sara Duterte po ang guest doon. Siya ang kinatawan. Samantala, dito sa Justice Committee, gigil na sila sa impeachment. Pag nalaman nila ito na habang gigil sila sa impeachment, si VP Sara Duterte ay nandoon sa Laguna at nagtatrabaho, sigurado high blood na naman sila ito. High blood na naman ng mga gigil sa impeachment, lalo-lalo na sila ni Laila de Lima, sila ni Jokno, si Percy Sindanya. Yan, sigurado gigil na naman ito. Sigurado yan. Biruin mo. Habang gigil sila, si VP Sara Duterte nagtatrabaho pa rin. Gigil sila ni Abante, grabe gigil na eh. Pero tingnan nyo, yung in-impeach nila, nagtatrabaho lang. Di baliwala lang yung impeachment na pinanggigilan nila. Tatawa ako dito. Kita mo, gigil sila sa impeachment, samantala yung taong i-impeach sila, ayan, hindi apektado. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Tuloy-tuloy lang ang trabaho ni VP Sara Duterte. Parang wala lang nangyayari. Parang wala lang impeachment o walang hearing tungkol sa impeachment niya dyan sa Justice Committee sa Kamara. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Kaya high blood. High blood rin na naman sila dito. High blood rin na naman. Biruin mo. Gigil na gigil sila kahapon. Sila ni Abante, si De Lima, sila ni Luistro. Gigil na gigil sila. Samantala yung pinanggigilan nila, nagtatrabaho, hindi apektado. Parang wala lang yung impeachment. Parang wala lang. Tataas na naman dugo yung De Lima dito, sigurado. Ano na naman yung ingangaw-ngaw niya dito? Sigurado magngangaw-ngaw ito eh. Magngangaw lalo si Abante din. Gigil na gigil sila. Tala yung pinanggigilan nila, nagtatrabaho lang. Hindi apektado. Parang wala lang. Didma lang ang lahat. Sabi pa nila, hindi daw ni-respeto ni VP Sara Duterte. At sabi naman ni Abante, binigay na daw kay VP Sara Duterte ang lahat. Yung ano daw, na binigyan ng pagkakataon si VP Sara Duterte. Kung sa baga, ang sabi ni Abante, nirespeto daw nila ang Vice Presidente. Di ba? Ang dami na sinasabi, ang dami sinasabi ni Abante. Pero yung pinagigilan nila, ayan, tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho, hindi apektado. Kasi alam ni VP Sara Duterte na walang kwenta yung ginagawa nila. Di ba? Gigil na gigil sila pero ang Vice Presidente ayun. Pinalakpakan ng tao. Pinagkaguluhan ng tao. Grabe. Samantala sila, dyan sa hearing nila, pinagtatawanan sila sa comment section. Pinagtawanan sila sa reaksyon. Ay, yari na to. Yari na to sigurado. Manggigigil na naman sila dito ni De Lima. Sigurado. Nalaman nila, uy, habang busy tayo sa natin, hearing tungkol dyan sa impeachment kay VP Sara Duterte, ang ini-impeach natin, andun, pupunta sa exhibit ng mga Office Vice of President. Si VP Sara Duterte ang pumunta doon at nagtatrabaho. Sila, ano tinatrabaho nila? Tapos kahapon, di ba? Akala mo hawak na nila ang bit, di ba? Akala mo sinabi ni Luis na hawak nila ang bit, yung box ng BIR. Tapang daw nila. Pinapakita nila talagang matapang sila. Pero hindi nila nabubuksan. Natakot sila nung sinabi ni Marcolita na, sige, payag ako, buksan yan. Pero siguraduhin po natin na walang nilabag na batas pag binuksan yan. Doon natakot sila. Natakot. Hindi nabuksan yung box. Hindi nabuksan. Natakot sa sinabi ni Marcolita, Congressman Marcolita.
Sinabi kasi ni Marcolita, o sige ako, payag din ako na buksan yan. Pero siguraduhin lang na walang malabag na batas. O di, natakot, hindi binuksan. Alam din naman nila yan. Alam din nila yan na sigurado malalabag nila ang batas pag binuksan nila yan. Di ba? O ilan ang bumoto na bubuksan? 6 lang yata yon. Wala nang iba kung sino buboto doon. Sila Laila de Lima, sila Abanti, si Luestro, si Ko, si sino pa yung isa, si Tinyo, o, di ba? Sila lang yung bumoto doon. Nabubuksan, pero hindi nabuksan ang kahon. Hindi nabuksan. Natakot natakot. Ang dami nilang sinasabi tungkol kay BP Sara Duterte. Grabe po, gigil na gigil po talaga sila. Akala mo talaga yung nandyan, sila yung mga complainant ba? Parang sila na yung nagiging complainant sa lagay nun Dahil sila ang gigil na gigil Gigil na gigil sila. Di ba? Pero yung pinanggigilan nila, pinalakpakan ng tao. Di ba? Pinagkaguluhan ng tao. Sila, pinagtawanan ng mga tao sa reaksyon. Kaya lalong manggigigil sila. Lalo sila manggigigil dito. Tapos ang kahon hindi nabuksan dahil natakot sila. Natakot. Natakot sila. Kala ko ba naman nasa atin na ang bit daw, sabi ni Luistro. Sinabihan siya sinabihan si ni Congressman Marcolita. Akala ko ma'am, sabi mo, hawak mo na ang bit. Tapos hindi naman pala mabubuksan yung kahon. Natakot din pala. Alam naman nila yan. Alam nila yan na talagang malalabag nila ang batas pag binuksan nila yan. Malalabag nila dahil yan na nga nagkakaso na nga si Mans Carpio, asawa ni BP Sara Duterte. Doon pa lang sa salin na nilalabas nila. Yan pa kaya yung BIR, di ba? Kaya nga gustong bawiin ng BIR hindi lang binigay ni Luistro hindi niya ibinigay. Kukunin na yan ng nung BIR, iatras na yan. Hindi binigay ni Luistro, pinigilan. Kaya ginawa ng BIR noon, pinirmahan na lang yung selyo para malaman kung binuksan o hindi. Di ba? Binawi na nga niya, ayaw nila ibigay, hinold nila. Tapos kahapon, bubuksan nila, nabuksan ba? Hindi, dahil maraming natakot na baka makasuhan sila, di ba? Tapos sabi ni sino ba yon? Si Sindanya ba yon na sila lang daw ang nakasuhan, may pabor-pabor daw, ang kinasuhan daw siya lang daw. Siya, Sindanya, de Lima, si Jokno at saka si Luistro. 4 silang isama sa kaso bukod sa AMLAC saka ilang member ng BSP. Di ba? Reklamo siya. Bakit sila lang daw kinasuhan? Sila yung sila yung maingay, sila yung gigil na gigil At sigurado lalong manggigigil ito si Sindanya pag nalaman niya na si BP Sara Duterte nandoon sa Laguna sa exhibit ng Office Vice of the President, di ba? Manggigigil lalo to. Nagtatrabaho ang BP Sara Duterte, sila anong ginagawa nila? Ayun. Tuloy-tuloy ang panggigigil nila kay BP Sara Duterte. Wala, sayang lang yung gastos ng bayan dyan sa impeachment yan. Sayang lang gastos ng pira ng bayan dyan. Magkano kayang ginastos nila yan? 2 taon na sila nang gigigil dyan sa impeachment. Tapos, ang ginastos dyan, pira ng taong bayan. Di ba? Pira ng taong bayan ginastos. Alam naman walang ginagastos yan sa pagkain nila dyan. Yung kuryente. Di ba? Aircon, lalo ngayon, mahal ang kuryente ngayon. Di ba? Pagkain, sa dami nila dyan. Gastos ng taong bayan yan. Sayang na naman. At wala naman talagang mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan. Sayang na naman ang pira ng taong bayan dahil sa mga taong gustong mapabagsak si BP Sara Duterte. Sa ginagawa nila, alam nyo, lalo pong lumakas ang suporta ng taong bayan para kay BP Sara Duterte. Lalo po talagang lumakas. At wala na makakalaban niya si BP Sara Duterte sa pagdating sa 2028. Walang makakalaban niya malakas yan. Wala po talaga. Walang makakatalo kay BP Sara Duterte. Wala. At sigurado po ako, kapag si BP Sara Duterte na maupo bilang susunod na Pangulo, yung mga nandyan ang gigigil sa impeachment. Sigurado dyan.
Sigurado dyan, may babalikan si VP Sara Duterte dyan. Sigurado talaga na, at alam na nyo kung at alam nyo na kung sino yung babalikan ni VP Sara Duterte dyan. At baka may maibalik pa sa kulungan dyan, yung dating nakulong dyan, maibabalik pa yan sa kulungan. Ba? Sigurado, babalikan yung mga yan. Grabe na po yung paninira nila kay VP Sara Duterte. Sobra-sobra na po yung mga kasinungalingan na ginagawa ng mga iba dyan. Diba? Grabe na po. At sinabi pa daw na si VP Sara Duterte daw ay dumalaw kay kay Madraga sa kulungan. 2 beses. Uy! Ang dumalaw kay Madriaga sa kulungan ay si Trillanes at susunod si Dilima. Silang dalawa ang pumunta sa kulungan ni Madriaga. Ang tanong, ano ang pakay nila? Bakit nila pinuntahan si Madriaga? Mismo sinabi ng yan, yung pinakaano sa kulungan. At saka sinabi na rin ni John Vic Rimulya yan. Ang pinunta ni VP Sara Duterte doon ay si Tibis, hindi yun si Madriaga. Dahil ang pumunta kay Madriaga, ang dumalaw kay Madriaga, si Trillanes. At sumunod na dumalaw ay si Dilima. Sila ang dumalaw kay Madriaga. Tapos, sabihin nila si VP Sara Duterte daw ang dumalaw. Oh, grabe kasi ng hilingan. Wala na, nailabas na yan. So nagsabi na po si John Vic Rimulya at yung mismong doon sa sa pinakaano ng kulungan, pinakahid doon, yung pinaka-warden yata yun. Sinabi na-interview na nang pumunta doon si Dilima at saka si Trillanes. Ang unang dumalaw kay Madriaga si Trillanes, pangalawa si Dilima. Dahil ang pinuntahan ni VP Sara Duterte doon ay si Arnie Tevez. Yon ang totoo. Ayun ngayon, magsisinungaling na naman sila kung ano-ano naman ibibintang nila kay VP Sara Duterte. Yung mga pagbibintang nila, laging palpak, di ba? Laging palpak yung mga binibintang nila kay VP Sara Duterte. Lagi silang nahuhuli. Palpak na naman. Pagbibintang nila, palpak na naman. Nauna na po yung statement ni John Vic Rimulya at saka yung pinakaano sa kulungan. Di ba? Wala na. Lumabas na yan. Kaso ngayon, binalik na sila, palpak na naman. Wala. Puro palpak yung mga pinagbibintang nila kay VP Sara Duterte. Paano kayo? Paano kayo talaga sisiputin ni VP Sara Duterte? Puro naman mga kasinungalingan yung pinagsasabi nila.